Girl, si crush mo nasa Royal Manila. Room 2 ni Nan Itiip. Handa na lahat na kailangan mo. Go na! Kung di ko makuha si Crush, mananakaw ko lang ang kanyang similya. Di pwedeng masayang ang galing niyang lahi. Ang lakas ng gamot ni Chloe. Wait, hindi siya si Gabriel? Sino siya? Nandito na ako. Di pwedeng umuwi nang walang laman. Buti na lang gwapo siya. Worth it para sa aking anak. Init. Sunod, artificial insemination. Mommy, gising na! Mainit na ang araw! Woman, pwede bang wag kang tamad? Gising na at magluto ka! Angel, ano gusto mong kainin na yon? Gusto ko ng sunny side up at bacon at saka sandwich. Hey, woman! Di mo ako tatanungin kung ano gusto ko. Kainin mo lang ang kinain ni ate. Ako ang kuya! Siya ang bunso! Okay, Lucas. Ngayon, magsisimula na si Mommy magbihis na kayo at maging mabait. Tanggap ka talaga sa Santos Fashion? Siyempre naman, para makapag-aruga sa inyo, na yan din ay magtatrabaho akong mabuti. Meron po bang Linda dito? Ako po si Marian, bagong assistant ng design department. Ganyan lang ang suot ng baguhan? Mapapahiya ako pag dinala kita. Wala namang problema. Para lang sukat kay Boss Miguel. Simple lang ang suot mo. Boss Miguel? Ginoong Miguel Santos po ba? Huwag kang maging curious. Hindi siya para sa'yo. Bakit ako magkakaroon ng interes sa kanya? Kapatid lang niya. Yung dati kong crush, ang Kuya Miguel. 5 taon na ang nakalipas, nais kong kuhanin ang kanyang gene. Ngunit, nagkamali ako. Huwag na isipin. Trabaho muna. Boss Miguel. Siya si Gabriel. Pinilit ipasok sa kumpanya. May asawa na si Gabriel. Ngunit, may mga tsismis tungkol sa kanya. May isang babae. May anak. Gustong sumikat gamit si Gabriel. Siya ba ang walang hiya na kabit? Boss Miguel, ako po ang magsusukat. Bagong dating na tila galing Italy. Bagay po sa inyo. Siya na lang. Siya! Yung lalaking kinuhanan ko ng gene. Kapatid pala ni Gabriel. Miguel Santos. Relax, Marian. Para kay Angel at Lucas. Huwag mong ipakita.
Boss Miguel, pasensya na po. Parang naramdaman ko na to. 5 taon na. Simula ng gabing iyon, walang babae na nakakuha ng interes ko. Bakit siya pa? Kita na ba tayo dati? Kayo? Parang nakita ko na kayo dati. Paano naman po? Mayan lang po ako nagsimula bilang design assistant. Paano po ako makikita kayo dati? Boss Miguel? Hindi pa po tapos. Magpatuloy. Ano ang relasyon ninyo ni Gabriel? Siya ang kuya ko sa kolehiyo. Nakilala ko lang siya. Ngunit ang iyong resibo ay ipinag-utos niya sa HR na i-recommend ka. Swelteng nakilala ko siya. Sana lang. Hindi basta-basta makakapasok sa Pamilya Santos, lalo na kung gagamit ng mga hindi patas na paraan. Tapos na po, Boss Miguel. Kung wala na pong ibang utos, muna po ako. Itaon mo. Pasok, Mark. Ang galing mo, Marian. Sa tulong ni Junior, hindi pa sapat. Gusto mo pang umakyat? Ate Linda, ang babae na naghangad ng mas magandang kinabukasan ay tanda ng pagiging malaya. Ngunit hindi ako gumamit ng anumang paraan. Huwag masyadong mayabang. Huwag mong isipin na dahil tinatanong ka ni Boss Miguel, ay mayabang ka na. Chloe, may sasabihin ako. May gulo na! Ang lalaking yon, siya pala si Miguel Santos, ang CEO. At na yon, nagtrabaho ako sa kanyang kumpanya. Ano? Si Miguel Santos? Siyang hari ng Makati? At dinala mo ang kanyang anak? Parang ikaw mismo lumapit. Ano na ang gagawin ko? Ano pa nga ba? Para sa mga bata, magpanggap ka. Mahalaga ang trabaho ngayon. Huwag kang mag-resign. At huwag mo hayaang makita niya sina Angel at Lucas. Kung malaman niya na ninakaw mo ang kanyang semilya, patay ka talaga. Para sa pamilya, kailangan kong iwasan siya. Matagal na po kayong hinahanap ni Miss Cruz. Ako po si Mark de la Cruz, Chief Assistant. May bagong utos si Boss Miguel. Mula ngayon, ikaw ay ililipat sa opisina ng CEO bilang Executive Assistant. Hindi naman siguro. Kuya, narinig ko si Marian. Nalipat mo sa opisina mo na. At ginawa mong assistant? Sabi ni Vivian, siya ang first love mo. Sa 5 taon, di mo pa rin siya makalimutan. Siya lang naman ang junior ko sa college. Tsaka, kasal na ako. Buti alam mo, walang lugar ang iskandalo, lalo na ang pangangalo niya. Nilipat mo siya dito para bantayan ako. Gabriel, mag-ingat sa salita. Palaging pinaghihinalaan ng ina, may anak siyang labas. Kung totoo man, ang biglang lumitaw na si Marian ay posibleng susi. Mas mahalaga, kailangan ko siyang bantayan at malaman kung saan nanggaling ang pamilyar na pakiramdam. Assistant Marian, maganda ng kape para kay Boss Miguel. Opo. Fresh ground lang. Walang gatas, walang asukal. Marian? Kayo ang kayo. Matagal na.
Kuya Gabriel, matagal na. Tawag ka na lang, Gabriel. Di ko akalain na nandito ka at naging assistant ni Kuya. Opo, napakasarap ng tadhana. Dati, gusto kitang hinga ng similya. Pero napunta ako kay Kuya. Napakasarap ng tadhana. Mark, imbestigahan si Marian ang lahat ng galaw niya. Kabilang na kung may anak siya. Boss Miguel, ang kape niyo. Ikaw nagtimpla? Sabi ni Mark, kape lang na bago. Walang asukal, walang gatas. Temperatura, konsentrasyon, lasa. Perpekto sa aking kagustuhan. Bagong assistant lang, pero mapagmasid. Umalis ka na. Pau, Maria, 3 p.m. Boss Miguel will listen to the design presentation. Last 2 pages ng PPT. Update mo ang data. Print mo ng 10 copies. Kailangan kong puntahan ng supplier. Walang oras. Ha? Parang alipin ba ako? Bakit? Gusto mo sabihin ko kay Boss Miguel na ang bagong assistant niya ayaw magtulong-tulong? Sige, print ko. Print ko ng marami. 3 p.m. sharp. Conference room 1. Don't be late. Malayo pa ang 3 p.m. Kain muna ako. Patunay ito na ang presyo ng produkto. Kaya ang net profit margin ay aabot sa 3.5%. 3.5%. Linda, sigurado ka? Opo, boss. Base ito sa Mali ang data. Dapat 35%. Assistant Marian, anong nangyari sa data na binigay mo? Hindi po. Nung ni-print ko, 35% po talaga. Nasa papel na ito. Assistant Marian, alam kong bago ka lang. Baka hindi mo pa alam. Ngunit hindi dapat mong gawin ang ganitong malaking pagkakamali. Hindi po. Totoo po. Marian. Boss Miguel, may decimal point ba? Alam ko pa din yon. Assistant Marian, alam kong ipinakilala ni Junior Gabriel. Ngunit hindi dapat magbasa-basa ng CC. Meeting adjourned. Ikaw? Pumunta ka sa opisina ko. Patay ka na. Malaking gulo ang ginawa niya. Paano niya ito maitatama? Ipaliwanag mo. Boss Miguel, ganoon talagang bilang. Na-check ko lahat ng data. Walang problema. Marian, sa isang salita mo, maaring malugi ang kumpanya ng milyon-milyong pamumuhunan. Ang katangahan mo ay higit pa sa aking inaasahan. Kahit ako ibinintang, ako pa rin ang mananagot. Lalo na't wala pang nangyari na masama. Nasaan ang ebidensya? Sa negosyo, naniniwala lang ako sa resulta at ebidensya. Ang lahat ng resulta ay laban sa'yo. Anong gusto mong gawin? Tanggalin ako? Tanggalin ka? Masyadong madali. Ngayong gabi, ang Korean Diamond Supplier si Kinong Minjun Park, my private party. May sakit ang sekretary. Ikaw ang pumunta. Assistant lang ako. Kunin ang exclusive rights niya.
Itama ang pagkakamali. Kung hindi mo nakuha, hindi lang ka matatanggal. Paparusahan kita sa buong industriya. Private party? Exclusive rights? Halatang ito ay imposibleng gawin. Bakit nakatayo lang? Umalis. Oh, Hello? Ano yan? Marian, kailan ka uwi? Nabuhos ni Angel ang tubig. Walang kuryente dito. Lucas, makinig ka kay Mama. Una, Umuwi ka na, Ma. Ang malas, dumadagsa. Miguel Santos, ikaw ang may kasalanan. Okay, pupunta ako. May lakas pa akong magtago ng binhi. Takot pa ba ako sa isang party? Miguel Santos, hintayin mo. Ang aking mga mahal. Lucas, hayaan si Mama. Marian, ang bagal mo. Halos naisip ko na gamitin ang toy flashlight ko para iligtas ang mundo. okay. Ikaw ang pinakamadaling. Huwag na umiyak, Angel. Tingnan natin ang iyong manika. Huwag na umiyak, Angel. Bibigyan kita ng bago. Okay ba? Huwag na umiyak. Isang oras na lang sisimula na ang party. Ano gagawin ko? Mama, hindi ka masaya? Nagkasala ka ba sa labas? Tulungan niyo si Mama, okay? Angel, tulungan mo si Mama maghanap ng impormasyon kay Ginoong Park. Lucas, tulungan mo si Mama. Alamin kung aling damit ang bagay. Go! Mama, ang sabi online, si Ginoong Park ay mahilig sa kalikasan. Parang mamahalin to. Pero Marian, sigurado ka hindi ka mahuhulog? Ako na. Wow! Ang ganda ni Mama! Siyempre naman. Mahal ko, pupunta na si Mama sa trabaho. Magbantay kayo sa bahay. Paalam. Lucas, nakalimutan ni Mama ang phone. Marian, ang tanga. Alis, hatid natin sa kanya. Ma'am, pakita po ang inyong imbitasyon. Hindi sinabi ni Miguel. Ako po ay galing sa opisina ni Boss Miguel. Sinabi niya sa akin. Walang imbitasyon, hindi makapasok. Sabi ko na nga, hindi niya kaya. Lucas, mag-isip pa ng paraan. Angel, bilis! Kuya, ayos ka lang? Okay lang. Marian, take this. Don't embarrass us. Bakit kayo nandito? Cellphone, Mo. Be good. Pumasok na si Mama.
Walang imbitasyon, nakapasok ka pa rin. Mas magaling ka pala kaysa sa akala ko. Marian, what a coincidence. We meet again. Narinig ko na ngayon, nagtatrabaho ka kay kuya. Si kuya kasi malamig. Hindi ba mahirap makasundo? Gabriel Santos, ang crush ko noon. Ngayon, asawa na ng iba. At ako. May mga anak na ngayon at bagong buhay. Sa pagitan natin, walang dapat na koneksyon. Ginong Santos, pero lang po. Karangalan ko po mo trabaho kay Boss Miguel. Huwag ka muna umalis. Matagal na tayong hindi nagkita. Sumunod ka. Kuya, nagkwentuhan lang kami. Sana ang utak mong baka ay makapaghiwalay ng trabaho at buhay. Bitiwan mo siya! Huwag kalimutan ng misyon. Si Ginoong Park sa balkonahe. Sa loob ng 5 minuto, kailangan may resulta. Ang sungit ng tito na yun. Tingnan mo, ang pagkukunot ng nonya, parang ako lang. Hindi ba siya ang tatay natin? Magandang gabi, Ginoong Park. Ako po si Marian Cruz, ang assistant ni Boss Miguel. Magaling kang mag-Korean. Isang assistant lang ang ipinadala ng Santos. Kaya nga po ipinadala po kami na mas bagay sa inyo. Maupo po. Alam ko na sa mga nakaraang taon, mas pinapahalagahan niyo ang kalikasan. Tingnan niyo po. Po? Tulad ng brooch niyo. Ang alas namin ay gawa sa ganitong proseso. Marian, mali pa lang tingin ko sa iyo. Salamat po. Bukas pupunta ako sa opisina nyo para pag-usapan natin ang tungkol sa exclusive rights. Miss Cruz, mas nakakatuwa ka kaysa sa CEO nyo. Salamat po. See you tomorrow. Parang sobrang nakuha mong resulta. Kaya pala napakagaling ni Miss Cruz. Mrs. Santos nga pala. Nagkakamali po kayo. Hindi po! Buong umaga 10:00. Maghihintay ako sa Santos Holdings. Sabi mo, paano mo napapayag si Ginoong Park? Kilala siya na mahirap kausap. Nag-research ako bago pumunta. Alam kong itong mga taon, nag-focus siya sa environment-friendly mining. Ganyan ka ba sa lahat ng lalaki? Boss Miguel, magpakabait naman po. Part po ito ng trabaho ko. Trabaho? Trabaho din ba kay Gabriel? Isang parte. Patawad. Hindi ko sinasadya. Huwag kang gumalaw. Boss Miguel, okay lang po ba kayo? Siya lang sira ang elevator. Walang mangyayari. May darating na tumulong. Huwag ka magsalita. Okay, hindi ako magsasalita. Subukan maghuminga ng malalim. Dahan-dahan lang. Bakit ganyan si Boss Miguel? Baka claustrophobic siya? Sumabay ka sa akin. Huminga. Exhale. Huminga. Exhale. Sige, okay na. Malapit na sila. Ang amoy na ito. 5 taon na ang nakalipas. Ang babae noong gabi. Ikaw?
Lucas, parang sira ang elevator. Si Mama nasa loob pa. Hay, ang babaeng to. Di talaga kami kayang iwan. Kuya, parang sira ang elevator. May 2 pang tao sa loob. Batang, huwag tumakbo. Titingnan ko. Ang amoy na to. Ikaw ba ang babae 5 taon nang nakalipas? Boss Miguel, ano po ang sinasabi niyo? Anong amoy? Amoy ng hotel ba? O yung champagne na ininom ko? Ako... Huwag magpanggap. 5 taon na ang nakalipas. Royal Manila Hotel. Room 2 na 8 ang babaeng yun. Boss Miguel, nagkakamali po kayo. Delusion ba ito dahil sa claustrophobia? 5 taon na ang nakalipas. Nag-aaral pa ako. Huwag magpanik sa loob. Binabayaran na namin. Malapit na matapos. Mama, ayos ka lang? Marian, buhay ka pa? Mama? Angel, Lucas, bakit kayo nandito? Kayo. Salamat, Boss Miguel. Titingan ko lang. Umalis na ba si Ginoong Park? Imaginary lang ba? Gino, okay lang po ba kayo? Ang elevator na to kailangang i-maintain ng regular. Bakit kayo nandito? Kung hindi kami, nasa elevator ka pa at yakap-yakap pa si Bad Uncle. Ano? Yakap-yakap? Accident lang yun. Wait, nakita nyo? Hindi lang nakita. Dinig din namin, sabi niya. Mabangmo ka. Tama si Chloe. Parang nagpakulong lang ako dito. Ina, si Tito, baka siya ang aming ama? Parang na parang si Lucas. Shh! Listen carefully. From now on, never go near that man. Run away if you see him. Understood? Siguro, nagsisinungaling si ate. Boss Miguel, ayos lang po ba kayo? Humingi na ng paumanhin ng hotel at sinabi nilang sila ang mananagot. Walang problema. Kumusta ang iniimbestigahan ko? Nahanap na po natin ang 2 numero ng smartwatch ni Miss Cruz. Smartwatch? Siya nga ang babae ni Gabriel. Ngunit bakit siya pa? Boss Miguel, patuloy mong imbestigahan. Gusto kong malaman ang eksaktong impormasyon ng 2 bata. Pati na rin ang lahat ng transaksyon nila ni Gabriel. Opo. Marian, salamat sa tulong mo. Sana magtulungan pa tayo sa hinaharap. Salamat po sa inyong suporta. Ginoong Park, ihatid ko na lang ang project director para kausapin kayo. Okay. Mark, hatid si Ginoong Park. Sumunod po. Ang babaeng ito talagang magaling sa lalaki. Kahit si Min Jun Park na matalino, napapaniwala niya lang ng ilang salita. Umuwi ka na sa iyong desk. Hindi ba ako lang nagawa ng maganda? Bakit siya galit na naman? Itong mga ito lahat ng rejected designs at concepts ng fashion department pinapagawa ni Boss Miguel na i-reorganize. Bago mag-uwi yan, kailangan mong isave sa computer. Isend mo sa akin. Ako ay tao, hindi robot. Bakit? Pinapasok lang dahil kay Junior hindi na kayang magtrabaho? Pumasok lang dahil kay Junior hindi na makatrabaho? Pinapasok ni Junior ang galing ng paraan. Saka mapinapasok. Kaya hindi sumunod kay Ate Linda. Busy siya sa gabi. Hindi ba may asawa si Junior?
Gusto niyang maging kabit. Hindi lang kabet, ang yabang niya. Yata ayos din yung lapitan si Boss Miguel. Ate Linda, sigurado ka bang lahat ng ito ay hinihini ni Boss Miguel? Siyempre, maglaro lang ako sa'yo. Ito ay 3 taon na ang rejected na spring collection dahil mataas ang gasto sa tela. Ate Linda, sa pagkakaalam ko, 3 taon nang nakalipas, sinabi mong mahal ang gastos, tinanggihan ng spring collection. Ngunit sa mas mataas na presyo, ginamit ang parehong tela para sa home collection. Tama ba? Walang katotohanan. Bagay na dati na. Hatitaw pa, ang eco-friendly concept na pinirmahan mo. Ngayon, ang kalaban, nagwagi ng International Award. Walang paningin ka? O takot kang maagaw ang posisyon? Walang katotohanan! Pumasok lang dahil sa koneksyon. Anong alam mo? Totoo? Paano naman ito? Pinabulaanan mo ang proposal sa pag-recycle ng tela. Ngunit ang mga basura ay ginamit mo sa negosyo mo. Tama ba? Grabe! May ganun? Palagi bang ginagamit ni Linda? Ang posisyon niya para sa pansariling kapakinabangan. Boss Miguel, si Marian ay nagsisinungaling. Pinapagawa ko ba sa'yo ang daming gawain? Ginugulo ko lang siya. Linda, suspendido ka. Magpatawag ng audit. Ikaw. Sumunod ka. Ang mga lumang issue kahit sa loob ng kumpanya, kaunti lang ang nakakaalam ng detalye. Sabi mo, si Gabriel ba ang nagsabi sa'yo? Hindi. Ako at Kuya Gabriel, 5 taon nang hindi nagkita. Huwag po kayong katulad ng iba na mag-isip ng masama tungkol sa akin. Sabi mo, paano mo nalaman ang loob ng kumpanya? Mahihirapan ako dito. Mami, binubuli ka na naman? Kailangan lang ni Mommy mag-aral muna tungkol sa bagong katrabaho. Kailangan mong kilalanin ang kalaban. Hindi mo pa alam yan? Bobo. Ikaw talaga. Ang tunay na pangalan ni Linda ay Linda Reyes. Simula 3 taon na ang nakalipas, nagsimula siyang kumita ng komisyon. 2 taon na ang nakalipas, pinigil niya ang proyekto ng isang designer. Binenta niya sa kalaban. Ang galing mo, kuya! Kuya! Ang talino. Ang dating. Walang duda anak ni Miguel. Siya ay isang henyo. Huwag ipakilala ang mga bata. Ako. Nag-research lang ako. Maraming impormasyon online. Madaling hanapin. Plus some industry insights. And financial reports. It's really easy. Logical deduction. Ang logical deduction mo ay masyadong eksakto. Sa totoo lang, ilan pang sikreto ang hindi mo sinabi?
Mag report. Boss Miguel, tungkol kay Miss Cruz at dalawang bata. Kailangan kong umalis dito. May party ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Mark, hatid mo siya para mag-ayos. Marian, kahit tatawahan ni Gabriel o may ibang layunin, matagumpay kang nakakuha ng atensyon ko. Abangan ang susunod. Ang babaeng ito, pag nilagyan lang ng makeup, napakaganda. Hindi mapigilang tingnan. Sa wakas, maganda na. Alalayan mo ako. Mas verte ka, Boss Miguel. Siya po ay... Ako po ang assistant ni Boss Miguel. Para sa inyo po? Assistant? Kumusta, assistant? Magkano ka ngayong gabi? Pasensya na. Linisin ko. Ikaw? Parang kailangan mong magpalamig. Yan lang ang kaya mo? Pinapabuli mo lang ang sarili mo? Boss Miguel, ibaba mo ako. Empleyado lang ako. Hindi akin ang pag-aari. Bilisan mo. Ngayon mo lang naalala? Anong empleyado? Ang nakakapagpabaliw sa akin. Ano ba talaga ang gusto niya? Walang rush, baby. Andyan lang ang kwarto. Ipaparamdam ko sa'yo ang gabing hindi mo malilimutan. Si Gabriel, bakit siya nandito? Huwag siyang makakita sa amin ng ganito. Ligtas mo na. Marian, ano bang laro mo? Bakit ayaw magbukas? Wait lang, baby. Baka nawala ng magnet ang keycard. Tatawag ako sa reception. Junior, ang kulit mo. Hindi ko na mapigilan. Ang crush ko nung college ay isang playboy pala. Bakit? Takot ka ba na makita ka niya? Para sa duibat na maratatpatan. Di mabuksan. Pakiayos agad. 5 taon na ang nakalipas. Parehong room number. Ang sama ng pakiramdam.
Simula nang ninakaw ng babaeng yon ang isang bagay sa akin. Hindi ko na kayang makulong sa madilim na lugar. Putamina! Boss Miguel, okay ka lang? Baby, huwag ka muna magmadali. Malapit na tayo pumasok. Junior, ang sama mo. May sakit ka ba? Kailangan mo... Huwag kumalaw. Anong ingay yon? Okay. Hindi ako gagalaw. Huminga ka ng malalim. May sakit siya. Claustrophobia. Junior, naboring na ako maghintay. Good girl. Gawin natin muna iba. Pasensya na po, Junior. Ako na po ang magbubukas ng pinto. May dumating. Wala lang yan. Junior Gabriel, parang 2907 ang room number nito. Tama, baby. Doon tayo. May asawa na ganyan pa rin. Parang kilala ko siya. Hindi ba siya si... Mrs. Santos? Siya ba yung balik-aral na si Miss Vivian Lim? Bakit siya nandito? Hayaan na. Ang gulo nila. Alis na? Ganito pala siya. Buti hindi ko nakuha ang similya niya. Pogi man, playboy pa rin. Ang pangit ng jeans niya. Bakit? Nalungkot ka ba sa balita tungkol sa ex mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magpanggap pa. Hindi mo pa rin siya makalimutan. At gustong makapasok sa pamilya Santos? Bitawan mo ako. Hindi ako. Sana wala. Remember, you're just my assistant. Ang pabago-bago ng mood niya. Minsan galit, minsan seloso. Angel at Lucas, sana hindi nila manato sa kanya. Ang pabago-bago ng mood niya. Lucas, may problema ba? Boss Miguel, sa pangalan ni Miss Cruz, may dalawang child watch number. May identity info. Malakas ang encryption. Parang may kinalaman si Junior. Yung tito na kasama ni Mama na natrap sa elevator, nag-iimbestiga sa atin. Masamang tao siya? Gusto niya agawin si Mama? Ang higpit ng imbestiga. Totoo bang siya ang aming ama? Ano to? May dumi ba sa mukha ko?
O yung away ko kay Linda, kumalat na? Grabe! Di ko akalain na ganyan siya kamanyak. May lakas pa ng loob magtrabaho. Walang hiya talaga. May problema. At sigurado akong may kinalaman ako. Ano ang nangyari? Bakit ang tingin nila sa akin ay kakaiba? Di mo pa alam? Ang balita ni Junior nasa headline na. Balita? Siya pala ang babae kagabi. Totoong Lana, may karma. Walang maitatago. Umakyat na sa balita na ikaw ang babaeng yun. Ako? Bakit? Dahil ang babae sa larawan ang damit niya ay pareho ng suot mo kahapon. Regalo yan ng styling team. Tsaka kadabi, kasama ko si Boss Miguel. Pwede siya magpatotoo. Siguro mo magpapatotoo si Boss Miguel? Oh no! Walang pagkakataon ng makalinis. Kay Assistant Marian to, di ba? Hindi ako! Walang hiya kang manlalandi. Si Mrs. nang dumating! Mrs. Santos, nagkakamali po kayo. Mali? Ang mga babaeng ginagamit ang katawan, marami na akong nakita. Kayong may anak na ang babaeng humahabol kay Gabriel, di ba? Tama, di ba? Mrs. Santos, nagdadalamhati ako sa inyong pagsubok. Ngunit hindi ito dahilan para manlait. Ikaw! Tama na. Kuya Miguel, walang modo si Gabriel. Hindi mo ba siya pinapagalitan? Pinapatira mo pa ang kanyang kabit dito? Kahapon gabi, si Marian ay kasama ko. Kailangan ko bang ipakita ang CCTV? Kung may magsalita pa, mag-resign kayo. Humingi ng paumanhin. Magsusuri ako sa... Kailangan ko bang ulitin? Pasensya na. Ikaw, pumasok. Kanina ang tapang mo. Bakit umiiyak? Hindi ko gustong malinlang. Dapat ay mas maaga akong lumaban. Bakit niya ako pinoprotektahan? Bakit ako naiinis sa kanyang luha? Masakit pa ba? Hindi na po. Salamat po, Boss Miguel, sa pagtulong. Paano magpasalamat? Sa salita lang? Ano na naman ang gusto niya? Gusto niyo po bang pasasalamat? Magtrabaho na husto para sa Santos Holdings. Ang iyong halaga, hindi lang sa trabaho. Boss Miguel, maging maayos po kayo. Office po ito. Office man o hindi. Ang gusto kong gawin, ganun pa rin. Hindi. Baka may mangyari pa. Boss Miguel,
Oras na pong mag-out. Aalis na po ako. Hahatid kita. Hindi na po. Mag-MRT na lang po ako. Madali lang po. O baka gusto mong mag-overtime? Pananakot lang yan. Salamat po, Boss Miguel. Sa harap. Hindi ako driver mo. Takot ka ba? Tutulungan lang kitang isecure ang seatbelt. Galit na galit. Ulit na naman. Ang malabong ugali niya. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Boss Miguel, ito ang parking lot. May makakakita. Ulit na naman ang pakiramdam. Ang nakakainis na pamilyar at pagkahumaling. Saan ba nanggagaling? Salamat po, Boss Miguel. Hindi mo ako ayaw pumasok. Madumi pa kasi sa loob. Medyo mahirap. Next time na lang. Grabe siyang kabado. Walang mali sa chismis. Siguro siya ang kabit ni Gabriel. May 2 anak din. Kailangan kong malaman ng totoo. Walang problema. Umakyat lang ako para uminom. May bakas ng bata dito. Walang lumalabas na Gabriel. Ngunit hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Kailangan kong malaman ng totoo. Minsan pumupunta ang kapitbahay. Maupo po, Boss Miguel. Kukunin ko po ang tubig. Parang kinakabahan ka. Hindi po. Uminom po. Mag-isa kang nag-aalaga ng mga bata, di ba? Boss Miguel, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Parang may tao. Wala. Daga. May daga sa bahay namin. Oh, lalo akong gustong makita. Walang tao. Ako lang mag-isa dito. Pakiwag niyo po, huwag pumasok. Lumimang taon na, ang pagkakaroon ng anak para sa pamilyang Santos ay isang iskandalo. Kung malaman niya ang totoo, gagawin niya lahat para mawala kami ng mga anak ko. Dapat kong itago ang lihim na ito. Marian, ganito bang pagmamakaawa? Kung hindi ka pumasok, gagawin ko ang lahat. Marian, nasa loob ka ba? Gabriel? Paano siya nakarating dito? Hindi ko naman sinabi ang address. Gabriel, pupuntahan niya ang mga bata? Pasensya na po, boss. Magtago muna po dito. Marian, pasensya na. Marian, narinig ko ang nangyari kanina. Nagpadalos-dalos talaga si Vivian. Humingi ako ng paumanhin sa kanyang behalf. Masakit pa ba? Kuya Gabriel, okay na ako. Salamat sa concern.
Uuwiin mo na lang. Hindi ko kailangan. Marian, sa tingin ko, hindi na kailangan magpaka-estranghero. Naalala mo pa ba noong college? Tuwing nakikita mo ako, namumula ka. Marian, sa totoo lang, hindi kita makalimutan. Alam kong nandito pa rin ako sa puso mo. Tama, di ba? Kuya Gabriel, respetuhin mo ang sarili mo. May asawa ka na. Married? Arranged marriage lang yan. Marian, ikaw lang ang nasa puso ko. Tama nga siya. May lakas pa ng loob na lumapit sa kanya. Ano yan? Pusa. Baka pusa. Ang aking pusa. Ngunit naalala ko, hindi ka ba allergic sa pusa? Titingnan ko ang pusa. Marian, ang technological ng pusa mo Tingnan ko kung may iba pa. Wala. Mga laruan lang ng kapitbahay. Kinuha ko para ayusin. Ano tong ingay? Kuya, bakit ka dito? Ako dapat ang magtanong. Bakit ka nandito sa bahay na aking assistant? Nandito ako para humingi ng paumanhin. Nagpadalos-dalos si Vivian. Kailangan bang gumamit ng kamay para humingi ng paumanhin? Nakita mo na siya. Humingi ka na ng tawad. Pwede ka na umalis. Okay, alis na ako. Pero kuya, Ang maalaga mo sa iyong assistant. Bye-bye! Pwede mo na bang sabihin kung ano ang itinatago mo? Oh no, mahina ang tito na yan. Ano ngayon? Mahuhuli na si Mama. Buksan ang pinto. Hello? Ina, Umuwi ka ngayon mismo. Sabi ni Gabriel, nasa bahay na assistant mo. May kakaiba kayo relasyon. Ano ba talaga ang nangyayari? umuwi ako. Ang nangyari ngayon, hindi pa tapos. Mama! Bobang babae, kung hindi ako matalino, nahuli ka na. Ano ang nangyari kanina? Wala lang. Nahiram ko lang ang WeChat ng masamang kapatid. Ginamit ko ang tono niya para magpadala ng mensahe. Sinabi na ginugulo ako ni Kuya. Hot WeChat? Paano niya nagawa yan? Madali lang yan. Kayong dalawa nahuli na sana. Buti na lang kayo. Huwag maging kampante. Hindi pa tapos ang problema. Ha? Yung masungit na tito, si Miguel, ay nag-iimbestiga sa atin. Ano? Huwag kang mag-alala. Pinataas ko na ang seguridad ng WeChat mo. Hindi niya mahanap. Miguel Santos, ano ba talaga ang gusto mo? Ina. Si Marian ba ang babaeng may relasyon kay Gabriel? Pinapalapit mo pa siya bilang assistant? Anong balak mo? Dahil sa pagduda na may relasyon sila ni Gabriel at baka may anak pa. Kaya, pinanatili ko siya sa tabi para imbestigahan. Anak? Hula lang. Sa ngayon, hindi pa nakalimutan ni Gabriel at nagkakalabuan
Ako na ang bahala kay Gabriel. Ngunit ikaw sa kanya, para masyadong pinapansin mo siya. Subordinate lang. Wala nang iba. Sana lang. Tagapagmana ng Santos, hindi pinapayagan na makipagrelasyon sa isang babaeng, posibleng may anak sa labas, at may masamang intensyon. Bakit pag naisip na kay Gabriel siya, biglang nagagalit ako? Bakit ikaw pa? Bakit? May anak ka kay Gabriel. Bakit kapag malapit ka, ang katawan kong 5 taong tulog ay nagising? Ang mapait na pamilyar at pagkahumaling ay galing saan? Tigil. Boss Miguel, may iba pa po kayong utos? Proposal ng Global Green Energy. Ikaw at ako ang mag-aasikaso nito. Pinakamahagaang proyektong kumpanya ngayong taon. Isa lang akong assistant galing sa design department. Hindi ito tama. Hindi mo naintindihan? Naintindihan ko po. Maganda. Huwag mong iparamdam na iyan lang ang kaya mo. Opo, Boss Miguel. Gagawin ko po ang lahat. 7 ng gabi. Grand Manila Ballroom. Samahan mo ako. Boss Miguel. Kailangan sa trabaho. O baka may gagawin ka sa bahay? Wala po. Pupunta po ako. Marian, gagawin kitang magpakatotoo sa harap ko. Subukan mong itago ang mga anak mo. Ang layo ng upo mo. Takot ka ba na kainin kita? Miro lang po, boss. Baka po maistorbo ko kayo. Halika dito. Huwag mo akong pilitin ulit. Ganito ang istorbo. Umuwi ka na! Lagnat si Angel! Mainit ang noo niya! Lanyat? Ano nangyari? Ano nangyari? Ilang grad? Hindi ko pa sinukat. Palagi niyang sinasabi malamig. Namumula ang pisngi. Kailan ka uwi? Ma? Uwi na ako. Antayin mo ako. May problema sa bahay? Ako, pamangkin, anak ng ate. Ang ate ko nasa biyahe, kaya ako nag-aalaga. Biglang naglagnat. Di kayang alagaan. Ngunit ang naalala ko, isa kang anak na babae sa iyong file. Nagpasa siya ng aking file. Anak ng pinsan. Malayong pinsan. Itinuturing ko siyang tunay na anak. Hinto. Binibigyan ka ng kalahating oras. Salamat, Boss Miguel. Sumunod. Opo, Boss Miguel. Mommy, finally you're home. Angel's forehead is burning. Masakit na. Kailangan agad sa ospital. Lucas,
kuhanin mo ang PhilHealth card at ang thermos. Opo. Angel. Angel. Nakita mo si Marian? May dalang-dalawang bata ba siya? Hindi ko po masyadong nakita, Boss Miguel. Mark, saan ka ngayon? Nasa ospital ako, kasama si Lolo. Pagkatapos kay Lolo, hanapin mo si Marian. Sabihin mo kung nasaan siya. Opo. Number 45. Masakit ang bata. Opo. Maraming tao sa ER. Kailangan magpila. Ang mga mata at kilay ng batang ito parang si Miguel noong bata. Nurse, Pakiyo na po, ang bata na ito. Opo. Ma'am, sumunod po sa akin. Totoo po ba? Maraming salamat po. Salamat po! Dalhin mo na ang bata. Mas importante siya. Ang kamukha niya. May ganong pagkakataon ba? Lolo, tapos na po ang check-up. Anong tinitingnan nyo? Mark, ikaw ang pinakamatagal kay Miguel. Sabi mo lang ang totoo. May girlfriend ba si Miguel na hindi natin alam? Lolo, hindi po. Araw-araw po ni boss, puro trabaho lang. Walang babaeng lumalapit. Walang girlfriend. Paano ang bata? Lolo, walang girlfriend si boss. Paano magkakaroon ng anak? Si Junior Gabriel naman. Si Gabriel. Ang mga chismis tungkol sa kanya, naririnig ko rin naman. Wala nang kailangang itago. Ang bata kanina, kamukha talaga ni Miguel nung bata pa. Hindi kamukha ni Gabriel. Ano ba talaga ang totoo? Sige na, gawin mo na ang trabaho mo. Okay na ako dito. Opo, Lolo. Pupunta na po ako kay boss. Parang kailangan kong imbestigahan ang babaeng may anak. Masaya akong ayos si Angel. Ngunit, ano ang gagawin kay Miguel? Pinabayaan ko siya sa mahalagang party. Hindi niya ako papatawarin. Mami, huwag ng gabi ang uwi. Sorry anak. Sa susunod, maaga uwi. Salamat sa iyo. Ikaw kasi ang tanga. Kailangan lagi akong mag-alaga. Para kay Angel at Lucas, kailangan manatili ako. Ngunit hindi pwedeng malaman ni Miguel na may mga anak ako. Kung hindi, patayin niya kami at walang libingan. Para sa isang bata, walang pag-aalinlangan niya akong iniwan at ang bilyong kontrata. Sino ba talaga ang ama ng bata? Kay Gabriel ba? Boss Miguel. Mag report. Pumunta si Assistant Marian sa Manila Central Hospital. Emergency sa pediatrics. Ang pangalan ay Angel Cruz. Isang batang babae.
Ipagpatuloy mong imbestigahan. Kailangan ko malaman lahat. Opo. Marian, kung ikaw at Gabriel may anak na hindi ipinakilala, paano ko ipapaliwanag ang pag-aalala at pagkagulo ko? Pwede ba akong pumasok? Lolo, bakit po kayo napunta dito? Pumasok po kayo. Nagpunta ako para bisitahin ang mga bata. Worried ako kahapon. Mas okay na ba ang bata? Salamat, Lolo. Mas okay na po ako. Lolo, maraming salamat po. Kung hindi po kayo... Walang anuman. Walang problema. Tsaka ang dalawang bata, parang may koneksyon ako. Sige po, maupo po muna. Kukunin ko po kayo ng tubig. Angel, ang gulo ng buhok mo. Pao, inom po. Salamat. Mag-isa kang nag-aalaga ng dalawang bata. Okay lang po. Ang bait ng dalawang bata. Parang talaga sila, lalo na si Lucas. Ang kanyang mga mata. Siguro niloloko ako ni Mark. May tinatago si Miguel. Kailangan mag-DNA test. Mark! Puntahan mo si Miguel at kumuha ng ilang buhok niya. Tsaka, ipagawa mo sa DNA lab. May sample ako para i-test. Walang tawaran. Tanggapin mo o itigil na. Naintindihan mo? Ang utos ni Don Ernesto natapos din. Boss Miguel, umalis na po ako. Chief Assistant Mark. Ano to? Buho. Pogi. Junior, huwag kang ganyan. Buho lang to. Grabe ka naman. Alis na. Don Ernesto, nandito na po ang DNA results. Sigurado ka bang hindi mo napalitan? Ang buhok ni Miguel. Lolo, 100% totoo. Kinuha ko mismo sa upuan ni Boss Miguel sa opisina niya. Kung ang dalawang bata ay hindi kay Miguel, pero may dugong Santos, posibleng anak sa labas ni Gabriel. Kaya, ang resulta ay nagpapatunay. Ang bata ay kay Gabriel. Boss Miguel, ang resulta ay ganun nga. Si Lolo ay
Okay. Perfect. Padalhin mo si Marian dito. Ngayon, agad. Pinapatawag ako ni Miguel ngayong gabi. Baka nahuli niya ako? Para sa mga bata, kailangan kong lumaban. Nandito na po si Miss Cruz. Boss Miguel, may kailangan po kayo? Yung bata na may lagnat, ano pangalan niya? Angel Cruz. Siya ay anak na aking pinsan. Pinsan? Ang pangalan ng ina sa hospital. Pero ikaw, Marian Cruz. Ganyan ang sinasabi ko. Para madaling alagaan. Patuloy ka pang nagsisinungaling. Anak siya ni Gabriel. Hindi ba? Bakit ka naisip yan? Alam niya na may Angel at Lucas ako. Pero akala niya kay Gabriel yan. 5 taon nang nakalipas, nakabalikan na kayo ni Gabriel. At nagkaanak pa ng lihim. Ngayon, sinadya mong lapitan ako. At naging aking sekretarya. Marian, ano ba talaga ang gusto mo? Para tuluman ng anak? Sa mana ng Santos? Walang katotohanan yan. Ako at si Gabriel, walang relasyon na. Hindi rin niya ang anak. Hindi niya? Paano mo ipaliwanag ang DNA report na to? Hindi anak ni Miguel ang bata. Hindi rin kay Sam Lim. Hindi anak ni Miguel ang bata. Ngunit may dugong Santos siya. Paano nangyari yan? Maliban kung pinalitan ng sample. Boss Miguel, isang report lang makukulong na ako? Uulitin ko. Walang relasyon kami ni Gabriel. Hindi niya ang anak. Maniniwala ka o hindi? Patunayan mo. Ano? Patunayan mong kay Gabriel. Walang relasyon na. Patunayan mo. Walang siyang nasa puso mo. Boss Miguel, respetuhin mo ako. Hindi ako gamit para patunayan. Gamit? Simula nang nilapitan mo ako, dapat alam mo na ang mangyayari. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ba yon? Nagsisimula na siyang magduda. Sapat na. Gusto ko lang magtrabaho at alagaan ang pamilya. Huwag mo na akong pagdudahan at insultuhin. Marian, kahit kanino ang bata, simula ngayon, ikaw ay akin lamang. Mas Miguel. Empleyado ako ng Santos Holdings. Hindi dito para ibenta ang sarili. Trabaho? Manatili sa tabi ko ang pinakamahalagang trabaho mo. Walang mangyayari. Ako'y magre-resign.
Pwede kang umalis. Ngunit, lumabas ka lang ng Santos Holdings. Hindi ko masisigurado kung ang nasa ospital na si Angel ay makakaranas na aksidente. Tama nga. Ang mga anak ang kanyang kahinaan. Manatili sa Santos. Manatili sa tabi ko. Kung hindi, hindi ko masisigurado kung ano ang gagawin ko. Miguel Santos, walang hiya ka. Alalahanin mo. Utang mo to sa akin. Bago mo patunayan na walang relasyon kay Gabriel, ikaw at ang lahat ng gusto mong protektahan ay nasa kontrol ko. Marian, bakit mo ko pinipilit gamitin ng ganitong paraan? Manatili ka lang sa tabi ko. Hindi ba maganda? Buti naman, bumaba na ang lagnat. Manatili sa Santos. Manatili sa tabi ko. Kung hindi, hindi ko masisigurado kung ano ang gagawin ko. Miguel Santos, hindi mo ako mapipigilan. Protektahan ko ang aking mga anak. Uminom ka pa. Babasahin kita ng libro. Okay ba? Good girl. Miss Lem, bakit? Miss Lim, ang maling pagkakaintindi natin dati, naipaliwanag ko na. Bakit ka pa nangingilabot sa akin? Ako ang nangingilabot. Sa tingin ko, ikaw ang ayaw bitawan ng pamilya namin. Wala akong ebidensya dati. Pwede mong sabihin ng sisinungaling ako. Ngayon, mayroon akong matibay na ebidensya. Ikaw, kabit ng puta. Nang agaw ka ng asawa ko. At pinanganak ang 2 bastardo. Ano ba ang problema sa DNA test ng pamilya Santos? Ang aking 2 anak ay kay Miguel. Kailan ko sinira ang pamilya ng iba? Ina, sino po siya? Takot ako. Walang hiya ka? Walang kwenta ka? Walang ama na bastardo. Vivian Lim, pinaparinggan kita? Pakinggan mo ito. Una, hindi ako kabit. Walang relasyon. Walang relasyon kami. Pangalawa, huwag mong insultuhin ang aking anak. Kung marinig ko ulit na binastos mo sila, hindi mo kayang panindigan. Bakit si Marian patuloy na pinangangatwiran na walang kinalaman si Gabriel sa kanyang anak? Ang DNA report ay malinaw na nagsasabi. Sinampal mo ako? May lakas ka? Marian, alam mo ba na ang ospital na to ay pag-aari din ng Santos? Gusto kong palayasin ang putangin ng ito. Palayasin siya. Bigla ang aksidente. Madali lang yan. May lakas ka? Subukan mo. Kung may ginawa ka sa anak ko, kahit buhok lang, patayan tayo. Patayan? Ikaw lang? Isang babae na walang koneksyon. Madaling pumatay. Sa'yo, parang langgam. Mag-isip ka. Umalis ka na sa Santos. Kung hindi... Ang Santos? Kailan ka naging may-ari ng Santos? Kuya Miguel, nilandi niya si Gabriel at nagkaanak ng 2 bastardo. Pinagsabihan ko siya. May mali ba doon? Kahit anak siya ni Gabriel, dugo ng Santos pa rin. Wala kang karapatan. Kuya Miguel, pinagtatanggol mo siya? Gusto mo pa bang paalisin kita? Anak ito ni Gabriel? Mukha siyang mabait. Si Angel ay kamukha ko noong bata. Walang dahilan para manduda siya.
Buti wala si Lucas. Siya at si Miguel, parang iisa lang. Kung nakita ni Miguel, malalagot ako. Kuya, ikaw ba ang tatay ni Angel? Hindi ako. Kakaiba, siya at si Lucas magkamuka. Bakit hindi siyang tatay ko? Nang magkasakit ka, hindi dumalaw ang tatay mo? Hindi. Gusto ko man ang tatay. Pero kung ayaw niya sa akin, okay lang din. Gabriel, ang tarantado. Pinabayaan niya ang anak niya na mag-isa at masaktan. Bakit niya kinukuyom ang kamao? Baka gusto niya ring saktan ng anak ko? Boss Miguel, salamat po sa pagtulong. Hindi ako dito para salamatan. Sa usapin ng bata, sinabi ko na kay Mark. Ayusin niya ang mga eksperto. Ngunit ikaw... Na yon, agad sumama sa akin. Boss Miguel, hindi ako makakaalis ngayon. Ang trabaho... Marian, sinabi ko na. Kung ano ang ipagtatanggol mo, may katumbas na kapalit. Ngayon, ang pinakamabuting paraan ay manatili kayo sa tabi ko. Ako... Hindi pwede. Hospital to. May makakakita. Maghanap tayo ng lugar. Sabi mo ang totoo. Para sa iyo. Ganito ba kaimportante? Bago makuha ang sagot. Ang sakit ng puso ko sa bawat sandali para itong sasabog. Gusto ko itong tanggalin, hugasan, patuyuin at ilagay sa tiyan. Ang feeling na ito, nagpapasuka, nagpapalunod, nagpapabaliw, hanggang hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang buhay ay puno ng misteryo, di ba? Isa rin ito sa buhay mo. Malapit na akong mabaliw. Ako rin. Napapabaliw na rin ako sa iyo. Sabihin mo, pwede ba? Ang masasabi ko lang, walang kasalanan sa iyo. Paano mo patunayan? Handa akong pusta. Pustang ano? Ang buhay. Kung nagtaksil ako sa pamilya Santos, ako'y... Anong gagawin mo? Gusto kong sabihin, ang pagmamahal ko, ang pag-aalala ko, hindi mas mababa sa sayo. Yan ang sagot ko. Alam ko na. Papasok na ako. Boss Miguel! May nag-aalboroto sa opisina. Kailangan ninyong gumalik. Sino? Si Mrs. Santos. Alagaan ang mga bata. Sa wakas, dinala mo na ang babaeng to. Tingnan niyo, siya ang babaeng to. Totoong ba? Ako si Miguel Santos. Tungkol sa gulo na to, 3 bagay ang sasabihin ko. Una, si Miss Cruz na kasama ko ay katrabaho ko sa kumpanya. Magaling siya sa trabaho. Maliban sa trabaho, walang relasyon kay Gabriel. Walang katotohanan. Ang DNA report. Pangalawa, tungkol sa tinatawag na DNA report. Di kilala ang pinagmulan, di mapatunayan ang katotohanan. Pinapatingnan ko na sa eksperto.
bago lumabas ang resulta. Kung may magpapakalat ng chismis at saktan si Miss Cruz at ang menor de edad, haharapin ang legal na parusa. Pangatlo, ang ginawa mo ngayon ay nasira ang pangalan ng kumpanya. Ikaw ay nagsira ng pangalan at nambubuli kay Miss Cruz. Pinapaalam ko sa iyo, mula ngayon, ikaw ay tinanggal sa kumpanya. Magkakaroon ka ng abogado. Hindi pwede! Hindi! Panguli. Si Marian ang pinili ko. Kung may magsasaktan sa kanya, ay kalaban ko na rin. Pinagtatanggol niya ako. Pero di pa nalilinaw ang tungkol sa bata. Pinagtatanggol niya ako. Kung malaman ang katotohanan. Huwag matakot. Ako ang bahala. Umuwi muna tayo. Pinagulo mo ang lahat na yon. Hindi ka ba natatakot? Na hindi mo ito magawa ng paraan? Nang iti, nakuha ko ang Santos. Ang kumpanya ay nasa crisis. Pinipilit akong bumaba. Binabantayan ng kalaban. Lahat ay naghihintay akong mabigo. Anong nangyari? Sa loob ng 3 taon, triple ang halaga ng Santos. Ngayon, ilang reporter lang. At si Vivian na nagwawala. Ang gusto kong protektahan. Walang makakahawakan. Ang pagiging mayabang at pagkontrol sa lahat. Si Lucas, napaka-close sa kanya. Parang iisa lang sila. Huwag matakot. Nandito ako. Kayong dalawa. Protektado ninyo. Maari ko ba siyang pagkatiwalaan? Interesado siya ngayon at ipinagtatanggol ako. Ngunit ang pamilya Santos, pag nalaman ang katotohanan, na ginamit ko ang walang hiya na paraan para kuhanin ang gene niya para magkaroon ng anak. Tanggapin pa rin ba nila ako? Sumagot. Bakit ka ganyan sa akin? Dati mo pa nga ako. Sinuspetsa ang may kinalaman kay Gabriel. At sinabing siya ang ama ng bata. Kuya, buksan mo. Alam ko nasa loob ka. Maling akala lang kay Vivian. May tao. Si Gabriel. Alam kong nasa loob kayo. Hindi ganyan na nangyari. Pakinggan mo ako. Kuya. Mahuhuli tayo. Kuya, alam kong nasa loob si Marian. Huwag mo kang gawin ganito. Nalulunod ka na. Paano kung marinig niya? So what? Gusto kong marinig niya para malaman niya na ikaw ay akin na. Wala kang sense. Walang sense? May mas walang sense pa. Gusto mong subukan? Alam mo, ang ginagawa mo ay sexual harassment. Harassment? So what? Kanina sa baba, nung sinabi kong ikaw ay akin, bakit hindi ka tumutol? Marian, aminin mo. Mas totoo ang katawan mo kaysa sa bibig mo. 5 taon na ang nakalipas. Nagnakaw ako ng kanyang gene para magkaanak. Ang bagay na ito para sa pamilyang Santos ay isang iskandalo. Kung malaman nila ang totoo, gagawin nila lahat para mawala kami. Kailangan kong itago ang lihim na ito. Ngunit ngayon, binabaliw niya ang puso ko. Kayo. Totoo nga kayo.
Marian, palagi mong sinasabi na wala tayo. Pero agad kang sumampas sa kamay ni Kuya. Ang cheap mo. Maglinis ka ng bibig. Hindi ganun. Hindi ganun! Ano ang nakita ko? Nakita ba kita sa akto? Ang opisina ko, pwede mong pasukin? Kuya, nilalandi ka niya. Siyang salot. Para sa pera, aminado na akin ang bata. Bukas, para sa iba, ikaw ay iiwan. Hindi mahalaga kung aminado siya. Ang mahalaga, aminado ako. Umalis ka. Huwag mo akong ulitin. Sige, aalis ako. Ngunit huwag mong kalimutan, nakasulat sa DNA, ang bata ay akin. Ang babaeng pinoprotektahan mo, nag-anak na sa akin. Gusto mong maging tatay? Kailangan ko munang payagan. Paalam. Walang katotohanan. Hindi siya ang ama. Alam ko. Alam mo, Hindi ka makapagpanggap. Pero ang report at ang kumpiyansa ni Gabriel, kailangan ng paliwanag. Marian, ano ang kinatatakutan mo? O, ano ang itinatago mo? Manalaman niya na ba? ako? Anong may tatago ko? Isa lang akong simpleng babae. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos para palakihin ang mga anak. Kaya ng Santos, si Gabriel at si Vivian, palagi ninyong pinapahirapan ako. Umalis ka na. Opo, Boss Miguel. Mark, pumasok. Boss Miguel. 2 bagay. Una, imbestigahan ang 5 taon ni Gabriel. Lahat ng cash flow at paglipat ng tirahan. Lalo na ang mga babae na itinatago niya. Opo. Yung pangalawa po? Pang-alawa, kolektahin ulit ang DNA ni Marian at ng 2 bata. At pati na rin ako. Hanapin 3 magkakaibang napakatiyak na ahensya, cross-examine. Gusto ko ng isang walang pagkakamali na resulta. Boss Miguel, si Don Ernesto, ginawa na dati. Wala ka sa resulta. Kung gagawin ulit, baka magduda si Don Ernesto. Tsaka si Assistant Marian. Paano mo masisigurado na ang dating resulta walang nilabag? Gawin mo ang sinabi ko. Alalahanin. Dapat lihim. Opo, gagawin ko mismo. Walang pagkakamali. Umalis ka na. Marian, totoo ang iyong luha. Totoo rin ang takot mo. Ngunit sa likod ng takot mo, ano ang itinatago mo? Kung walang koneksyon ng bata sa Santos, bakit ka ganun katakot? Kahit anuman ang katotohanan, ako mismo ang maghahanap nito. Miguel, umuwi ka ngayon mismo sa bahay. Dahil lang kay Marian, nagwawala ka na. Narinig ko galit na galit si Mrs. Santos. Sabi niya magkakaroon ng board meeting. Dahil sa'yo, lumaki ang gulo. May reklamo na ang board. Ako. Alam niyo ba, si Mrs. Santos mas paborito si Gabriel. Baka naman, gumawa lang siya ng dahilan para paalisin si Boss Miguel para si Gabriel ang maging CEO. Dahil sa akin.
Pinagtanggol ako ni Miguel, kaya nasagasaan niya ang ina. Ngayon, ang posisyon niya ay nasa panganib. Hindi ko siya hahayaan mag-isa. Palagay ko, ang mabait na matanda ay lolo ni Miguel. Kaya pala dati, may DNA report. Miguel, para sa babaeng, walang dangal na to. Hindi mo na pinapahalagahan ng pamilya Santos? Ina, ang pangyayari ngayon ay sinadya ng iba. Ginawa ko para ipagtanggol ang karapatan ng kumpanya at empleyado. Kuya, hindi ko maintindihan. Kay galing mo. Ano pang babae ang hindi mo mahanap? Kailangan mong agawin ang aking babae, ang nagbigay sa akin ng anak. Kung kumalat to, saan tayo lulugar? Kuya Miguel, kahit na walang saysay ako, pero si Marian ay isang manloloko. Ginamit ang bastard para sa Gabriel. Ngayon ay ikaw ang nilande. Mapangahas siya. Huwag kang magtiwala sa kanya. Vivian, alalahanin mo lugar mo. Ang pangalan ng Santos ay hindi para sa isang dayuhan na magsalita. Miguel, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Vivian ay asawa ng kapatid mo. Para sa babaeng hindi kilala, wala ka na respeto sa pamilya. Miguel, kung ipagpapatuloy mo ang laban sa pamilya Santos, wala ka na karapatan na maging CEO ng Santos Holdings. Bitawan mo ngayon ang iyong posisyon para kay Gabriel. Ina, huwag kang magpadalos-dalos. Nalito lang si Kuya Miguel. Tutola ko. Agad kang lumabas para ipagtanggol ang amo mo? Totoo nga na, para sa pera at kapangyarihan, huwag ka nang magpanggap na inosente. Mali ka. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi para sa pera at kapangyarihan. 5 taon nang hawak ni Boss Miguel ang Santos Holdings. Ang halaga nito ay lumago. Ang Global Expansion Project na pinamunuan niya ay nagbigay ng malaking oportunidad. Ang tagumpay na ito, walang makakagawa kundi siya. Pinapahamak niyo lang ang sarili niyo. Marian, sino ka ba? Ikaw ba ang dapat magsalita? Tama si Marian. Ang kakayahan at tagumpay ni Miguel ay nakikita ng lahat. Ang laki ng Santos Holdings, malaki ang tulong ni Miguel. Ama, kahit ikaw ang founder ng kumpanya, huwag mo kalimutan. Bago namatay ang kanilang ama, bukod sa ipinamana sa kanya ang kumpanya, binigyan niya ako ng isang testamento. Nakaulat sa testamento? Miguel Santos. Kung gagawa ng anumang bagay sa Santos Holdings at dignidad. Pagkatapos, bilang biyuda, kakampihan ko ang board para tanggalin siya bilang presidente. Miguel, bigyan kita ng huling pagkakataon. Tanggalin mo si Marian na yun mismo. Itakwil mo siya at ang kanyang anak. Mananatili kang presidente. Kung hindi ka magbago, pagkatapos, bukas, ipapakita ko ang testamento at tanggalin ka bilang presidente. Huwag mong kalimutan. Since I doubled Santos Holdings' value, I can make the board members manahimik na lang. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Bukas sa board meeting. Susunod ba sila sa testamento? O sa akin, si Miguel Santos? Tara. Miguel Santos! Walang utang na loob! Ina, hubag kang magalit. Hindi naman siya karapat-dapat. Hindi pa tapos ang lahat. Marami akong paraan para tanggalin si Marian at ang 2 bata. Abangan nyo lang. Simula pa lang ito
Hello, Teacher Garcia. Ano po ang problema? Ano? Teacher Garcia, pakilinaw po. Wala na si Angel at Lucas? Kailan po nangyari to? Opo, pupunta ako. Miguel, si Angel at Lucas, wala na sila. Wala na sila! Huwag matakot. Nandito ako. Walang makakakuha sa kanila. Mark! Ilabas lahat ng security ng Santos. Block all exits ng Metro Manila. Kumuha ng CCTV sa paligid ng paaralan. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha. Huwag matakot. Hahanapin natin sila. Opo. Bitawan ako! Masamang tao! Kuya! Karungan mo ako! Bitawan si Angel! Alam niyo ba kung sino kami? Sigurado akong hindi kami pababayaan ni tatay! Huwag kayong maingay, mga batang pasaway! Magingay pa, babalutan ko bibig nyo! Kuya, sila talaga Santos? Yung babae na Lim, pwede ba tayong pagkatiwalaan? Baka malaking gulo. Huwag matakot. Ang pera niya sapat para sa amin ng kalahating taon. Gawin lang sabi niya. Takutin lang. Kuhanan lang ng litrato at video. May mag-aasikaso naman. Alice, huwag umiyak! Bilisan! Boss Miguel, nahanap na. Ang kumuha ng bata ay isang kulay abong van. Huling nakita sa abandonadong industriya sa West City. Nahanap na ang eksaktong warehouse. Tsaka nakuha namin isang suspisyosong tawag. Encrypted ang signal, pero sa unang trace, nagmula sa phone ni Mrs. Santos. Siya nga. Vivian Lim, paano niya nagawang galawin ang anak ko? Huwag matakot. Pinapahamak niya ang sarili niya. Abisuhan ang tropa. Palibutan ang warehouse. Bago ako dumating, walang makalalabas. Tsaka, kontrolin niyo si Vivian Lim. Opo, Boss Miguel. Para sa aking anak, handa siyang isugal ang lahat. Kung malalaman niya na sila ang kanyang tunay na anak. Hindi. Marian, kalma to. Ang mahalaga ngayon, ligtas sa mga bata. Kuya, takot ako. Gusto ko si Mama. Angel, huwag matakot. Nandito si Kuya. Mama at ang masungit na tito, siguradong pupuntahan tayo. Umiyak ka! Umiyak na malakas! Umiyak para marinig ng nanay mo! Hindi ako iyak. Di ka sumusunod, no? Walang hiya! Ang tapang mong kagatin ako! Ano nangyari? Galawin niyo sila. Patay kayo sa akin. Ano to? Kuya, ano gagawin? Patayin siya! Ikaw! Huwag kang lumapit! Kung lumapit ka, patayin ko itong dalawang bata! Ang mga mata ng bata. Bakit kasing ganda ng sa akin ng bata? Wala kang pakialam sa amin. Kami na bahala sa sarili namin. Ang kamukha niya, parang anak ko talaga. O baka noong 5 taon na ang nakalipas. Okay lang ba kayo? Wala bang nangyari? May nasugatan ba kayo? Babaeng bo, bakit ka umiyak? Wala naman kaming nangyari. Buti naman. Marian, noong 5 taon nang nakalipas, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Maraming salamat, Ginang Santos. Oh no, nakita niya. Alam na niya. Ang kamukha ni Lucas niya. Natrauma ang mga bata. Uuwi na muna kami. Wait, Marian? May tinatago ka ba? Na hindi mo sinabi?
Ako. Sabi mo, Boss Miguel, sa investigasyon, ang mga kidnapper ay utos ni Mrs. Santos, si Vivian Lim. Ang layunin ay gawing aksidente. Takutin ang mga anak ni Assistant Marian. Pinipilit silang umalis. Vivian Lim. Okay. Magaling. Umalis na. Sumama sa akin. Ayusin ko ang pamilya. Sumama ka rin. Ang bagay na ito, dapat nang tapusin. Nanay, yung masungit na tito. Parang hindi naman masama. Tapusin. Mapapalagay pa talaga. Nang makita niya si Lucas, ang katotohanan ay parang kutsilyo sa ulo. Pwedeng bumagsak anytime. Bakit nagmamadali si Miguel na ipatawag tayo? Nagsisisi na ba siya? sabi, sinong utos? Nakidnapin ng bata? Si Mrs. Santos. Binayaran niya kami para kidnapin ng 2 bata para takutin si Miss Cruz. Nalunod ka ba sa init? Paano mo nagawa to? Parang katabahanan! Walang masihan! Hindi kita kilala! Oo, yun nasa litrato, ang 2 bata. Matapos ang misyon, may malaking premyo kayo. Ganito ba ang sinasabi mong ang pangalan ng pamilya Santos? Utos kidnap? Pumatay ng bata? Ako. Walang hiya! Paano naging parte ng pamilya Santos ang babaeng ganito kasama? Ako masama. Kung hindi dahil sa babaeng yan, nadinaya si Gabriel. Gagawa ba ako ng ganito? Ang anak ni Marian ay bastardo na walang pinagmulan. Walang katotohanan. Walang kinalaman ako dito. Hindi ko pinapansin ang gulo ninyo. Ang sabi ko ngayon, si Marian ay akin, ang kanyang anak ay akin ding anak. Kung may gumalaw sa kanila, ay kalaban ko na. Sinabi niyang anak ay sa kanya? Umuwi na tayo. Mag-report na tayo. Bigyan mo kami ng buhay! Wala kaming kinalaman dito! Siya ang nagutos sa amin! Wala kaming kinalaman! Ina? Ha? Umalis. Boss Miguel, kanina sa bahay ninyo, sinabi mo anak mo sila? E di ano pa? Hayaan ba silang laging tawaging anak sa labas ni Gabriel? Ang mga bata mabait silang tingnan. Mula ngayon, aalagaan ko sila. Kung malaman niya ang totoo, ganyan pa rin ba ang sasabihin niya? Sabi, Boss Miguel, nandito na ang resulta ng DNA test. Parehas ang resulta ng 3 lab. Ikaw ang biological father ni na Lucas at Angel. Totoo mang anak ko sila. Marian, nilinlang mo ako ng 5 taon. Ano to? May problema ba sa kumpanya? Marian, nilinlang mo ako ng 5 taon. Ako. Sinabi ko na, mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa iyong mga anak. Boss Miguel, ang kaso ng diborsyo ni Gabriel at Vivian ay napagdesisyunan na. Si Vivian Lim nilitis sa pag-uudyok ng pagdukot. Si Gabriel ay tinanggal sa lahat ng posisyon sa Santos Holdings at ipinadala sa opisina sa ibang bansa. Sumang-ayon din si Don Ernesto sa inyong pag-iisang dibdib. Kumusta ang paghahanda ng kasal? Handa na lahat ng pinakamataas na uri. Ang mga damit ng 2 bata para sa Flower Girl ay naka-order na. Maganda.
Anak, halika. Mula ngayon, alagaan mo silang mag-ina. Huwag po kayong mag-alala. Marian, mula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Hindi kita iiwan.